na back to you siya kaagad, no? Nakarma si Auntie Claire. Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi hindi ko po alam, na pwede palang raw na madisbar ang isang Yusek sa, imagine that one, sa Malacanang pa siya, di ba? Spokesperson pa siya sa Malacanang. Tapos, hindi po maganda. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at isang tulog na lang. New Year na, di ba? So, Happy New Year sa lahat ng mga audience ko dito sa Donmar TV. At wala pa rin tayong tigil sa pagbantay sa mga issues na mga nangyayari sa social media at sa mainstream media. Tayo po'y nagbabalita, tayo po'y magre-react, tayo po'y nagbibigay ng opinyon, lahat-lahat na, especially itong mga pasaway na mga government officials dito sa bansa natin. Okay? So, Happy New Year, no? Hanggang 2026, patuloy pa rin tayong magva-vlog nito. Okay? Eto, una nating pag-uusapan ay ito ngang si Auntie Claire, usap-usapan na pwede siyang madisbar sa pagsabi niya na si VP Sara raw ay kamukha niya si Chucky kung magagalit. Ang ending, tingnan nyo ang ending, tingnan nyo yung picture, na back to you siya kaagad, no? Nakarma si Auntie Claire. Mamaya pag-usapan natin yan kasi hindi ko po alam na pwede palang, kasi hindi naman tayo eksperto sa mga batas-batas na yan, di ba? Pero meron pong mga eksperto na nagsasabi na pwede raw na madisbar ang isang Yusek sa, imagine that one, sa Malacanang pa siya, di ba? Spokesperson pa siya sa Malacanang. Tapos hindi po maganda na sasabihin mo na parang si Chucky raw kapag magagalit si VP Sara. Parang unprofessional, tapos attorney ka. Isa nga sa mga ipinagtataka ko, bakit ka naging attorney? Totoo, nagtataka ko dyan. Sabi ko sa sarili ko, talaga bang attorney itong si Auntie Claire? Mamaya pag-usapan natin yan, okay? At heto guys, no, nag-trending na naman ito sa social media, itong pangyayari kanina. Alam naman natin na pinulgar ni Congressman Leviste yung listahan, dokumento na nakuha niya kay Yusek Cabral. Alam mo naman, napahiya na sila, di ba? Kasi po, ang dami pong humahanga ngayon kay Congressman Leviste. Humahanga in the sense na hindi po siya takot. Hindi po siya kagaya ng ibang mga congressman na padaloy-daloy lang sa hangin at kung ano yung gagawin ng mga kasamahan niya dyan ay susunod din sila. Pero itong si Congressman Leviste, iba siya, no? Kasi fina-fight talaga niya ang korupsyon. Ito yung tunay na congressman na hindi siya takot. Kung dapat nating malaman ng sambayan ng Pilipino ang mga taong nangungurakot o nagnakaw ng pera, talagang isisiwalat niya, talagang ipopost niya, at hindi mo namang masabing fake news kasi may source naman siya, itong yung yumaong si Yusek Cabral. Galing ito kay Yusek Cabral. Kulang na lang i-authenticate ni Vince Dizon, itakot rin itong si Vince Dizon kagaya rin itong si Vince Dizon sa mga kongresista, natatakot rin. Ngayon, dahil binulgar nitong si Congressman Leviste, meron silang gimmick ngayon. Meron silang pautot. Sa mga staff members o mga personnel ng DPWH dyan, sa mga personnel ni Yusek Cabral, nagpalabas sila ng gimmick, okay? Na ito raw si Congressman Leviste ay para raw finorce, okay? Finorce nila na kinuha itong mga dokumento na ito at na nasugatan raw itong si Yusek Cabral. May photos akong ipapakita sa inyo, okay? Si Leviste raw ay parang fino-force na nakuha yung mga dokumentong ito. At merong pictures na ipinakita itong mga taga-personnel nitong o mga staff members nitong si Yusek Cabral. Ayan, kung makikita mo, yan po yung, I think yung nakatayo dyan ay si, sino tawag dyan? Si Congressman Leviste. At yung cubicle na yan, yung maliit, yun raw ang opisina ni Yusek Cabral. Pumasok raw dyan si Congressman Leviste at nagpupumilit raw si Leviste na makuha ang dokumento kaya nasugatan itong si Yusek Cabral. Yan ang bagong developments na inirelease ng mga staff members nitong mga personnel ni Yusek Cabral. So syempre, dito sa mga ipinalabas nila, magmumukha na namang masama itong si Congressman Leviste, di ba? Yan ang pag-gimmick nila na pagmumukhaing masama itong si Congressman Leviste. Wala naman sa mukha ni Congressman Leviste. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan, importante yan kasi po
na ito talaga yung mapapansin mo na sobrang takot na sila dahil meron talagang taong nagbubulgar, no? Actually, sa totoo lang, kudos. And kung nagpapasalamat tayo dito, tama talaga yung sinabi nila na itong si Congressman Liviste ay isang pamasko ng taong bayan. Palakpakan. Di ba? Kasi hindi po takot siya eh. Okay? At mamaya, pag-usapan rin natin yung insidente mismo. Itong nasa gilid, nasa ilalim. Kung ano yung sinabi ng personnel ni Cabral na they claim na nagpupumilit raw itong si Liviste. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? So guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, let's start dito sa usap-usapan patungkol dito kay Auntie Claire Castro. Okay? Ito po, yan. Oh. Bagay sa kanya. Hindi. Actually ha, hindi po tayo ang nag-edit nito. Di ko lang alam kung saan ito nakuha ng Daily Tribune. Bakit ito yung ipinakita nila? Ayan oh. Talaga. In fairness, Auntie Claire, bagay sa'yo. Oh, ayan oh. Chucky na Chucky talaga. Ayan, yan ang napapala mo, Auntie Claire. Dahil inunahan mo si BP Sara na parang si Chucky Dal. Ngayon, ang ending, mas kamukha ka pala ni Chucky Dal. Ay, nako. Tawang-tawa ako sa iyo, Auntie Claire. So, ito yung sa balita, ha? Binalita ito ng Daily Tribune. At marami pang, kahit ka Inquirer, binalita na ito, no? The spokes point, ayan, strip of the legalese calling someone Chucky won't get a lawyer disbarred. Chatting with assassins and admitting crimes might. Yan ang sabi ha. Disbar Claire for VP Chucky quip. Okay. So, usap-usapan sa social media na pwede raw madisbar si Auntie Claire for calling a vice president Chucky. Ako sa totoo naman, no? Hindi naman ako ganyan ka-sensitive, no? Ako, kung yan po ang banat ni Auntie Claire, wala akong pakialam dyan. Sige, bumanat ka ng bumanat. Kasi si VP Sara, kahit bumanat ka ng bumanat kay VP Sara na si Chucky, yan ang tingin mo kay VP Sara na si Chucky siya, wala namang ginagawa si VP Sara. Kalma lang si VP Sara, hindi ka naman pinapansin. Pero ang taong bayan na ang bumati ko sa iyo. Ayan, no, tuloy. No, pinagkatuwaan siya ng taong bayan. Okay, hindi na actually si VP Sara tahimik na, hindi na nagre-revenge si VP Sara sa mga banat nitong babaeng ito. Mga tao na mismo, na taong bayan na mismo ang babanat sa kanya. So, umabot siguro sa point, no? Hindi ko lang alam kasi yung meron kasi yung mga organization, yung mga lawmakers. I mean, lawmakers, yung mga attorney, yung mga abogado, meron lang silang mga organization. At di ko lang alam kung anong ahensya ng gobyerno o anong, na yung itong action ng isang attorney, kasi attorney itong si Auntie Claire, hindi ko nga maintindihan bakit naging attorney pa ito, ay isang kasi attorney ka, di ba? Hindi maganda. Unprofessional talaga yung ganyan. Nasa simulat sa pool, hindi ko nga maintindihan si Bongbong Marcos. Bakit kinuha niya itong spokesperson niya sa Malacanang na ang asal nakakahiya. Palingkerang-palingkera ang asal, 'di ba? Pero wala tayong magagawa diyan kasi choice yan ng presidente. Kung ganyan po ang utak ng presidente, ganyan rin ang utak ni Auntie Claire. Pareha lang sila, 'di ba? Ganyan lang ang level ni BBM. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, grabe, 'di ba? Kasi mismo ang presidente natin si Duterte at that time is abogado rin. At naging fiscal pa. So meaning to say, mga magagaling na abogado. Di syempre, yung mga kinuha na mga spokesperson at mga legal counsel ni Duterte, sina spokesperson Salvador Panelo, si Attorney Harry Roque, talagang mga magagaling sa batas. Kung batas lang ang pag-uusapan, talagang sobrang talino. Ito, wala ito sa kalingkingan. Ang alam lang nito, Chucky. Ang babaw ng isip ni Auntie Claire. Sobrang babaw ang kanyang isip na ang level ng kanyang discussion ay pangpalengke lang. Okay? Meaning to say, masa Pilipino, pangpalengke. Ang level sana, dito. Okay?
yung level ng mga attorney ba, mga abogado, na yung mga galaw mo, edi syempre, calculated yan. Ganyan po maggumalaw ang mga abogado at attorney. Calculated yan. Laging every time magsasalita yung mga abogado is laging nakabatay sa batas yan. Hindi yan basta-bastang magpalingkera ng kagaya nitong si Auntie Claire. Oh, totoo. Di ba? Kaya nga nagtataka ko, talaga bang nakapasa ito ng pagiging lawyer? Wala naman siguro itong kliyente eh. Di ba? So, usap-usapan ngayon na pwede siyang madisbar. Ewan ko lang kung gaano yan ka totoo, o meron bang grounds, o meron bang nilabag na batas, o parang ethics complaint laban dito kay Auntie Claire na pwede siyang madisbar. Pero si BP Sara, wala siyang ginawa dyan, ha? Wala siyang, hindi naman siya nagre-reklamo kung tinawag siyang Chucky. Pero, siya pa ang naimberna kasi siya ngayon ang nagmukhang Chucky. Kawawa. So, ganyan po ang ako sa totoo lang, sana madisbar itong babaeng ito kasi kahihiyan po ng lahat ng mga lawyers at mga abogado na ganyan na pala kababaw ang isip ng mga abogado. Dapat yung idisbar ito kagaya ni Larry Gadon. Kasi po, hindi po maganda sa isipan ng taong bayan na attorney ka, ganyan ka magsalita. Ano na lang sasabihin ng taong bayan na hindi na pala mapagkakatiwalaan ngayon ang mga attorney, abogado. Meron palang nakakalusot na mga abogadong ganito magsalita. Di ba? So, dapat lang talaga madisbar itong babaeng ito for the sake of the name sa mga abogado at mga lawyers. Ako sang-ayon ako dyan, in my opinion. Pero di ko lang alam kung sa batas talaga ay meron talagang linabag ito by saying Chucky sa Vice President. Okay? So, sana madisbar nga itong babaeng to. Madisbar ka na. Anyway, Auntie Claire, kung madisbar ka, wala ka namang kliyente. Diba? Wala namang nagbabago. Kukunin ka pa rin ng spokesperson ni BBM hanggang 2028. Diba? Hindi mo na magagamit ang pagiging lawyer mo kasi hindi ka man pinagkakatiwalaan eh. Diba? Isip palengkera ka lang. Yung bardagulan at away palengke, yun lang ang kaya mo. Diba? Pero when it comes sa mga usaping legality, sa mga batas, wala, hindi mo kaya. Makikita namin yan sa pananalita mo. Sa kanyang pananalita ang babaw. Sobrang babaw talaga. Okay? So, kayo, sa tingin nyo, mga audience ko dito sa Donmar TV, papayag ba kayo na madisbar itong si Auntie Claire Castro for saying Chucky sa Vice President? Ilatag nyo ang inyong komento, opinion sa comment section. Babasahin natin yan. Bakit? Okay? Punta na tayo. Parang 3 araw na tayong nag-vlog dito sa pangit na yan. Pangit naman talaga eh. Kasi siya ka na declare ikaw kasi nangunguna eh. So, heto na yung topic natin na ipinilabas ngayon. Okay, nag-trending ito. Na ito raw i-move natin dito Ito raw si Congressman Leviste. Ito raw yung mga ebidensya na pinilit. Okay? Ito yung mga pictures na nagpupumilit raw itong si Congressman Leviste na kinuha ang mga dokumento dito kay Jose Cabral. Correct me if I'm wrong. Yang nakatayo dyan, I think si Congressman Leviste yan. Kasi itong files na ito, itong picture na ito, galing raw ito sa mga personnel dyan sa DPWH. Sila ang nagpakalat nitong picture na ito. At yung nasa gilid na dyan, ay si Jose Cabral yan. Okay? Yan ang picture. Ito yung ipinakita nila na noong pumunta si Congressman Leviste. Ngayon, next picture. Ayan. Sa itong pangalawang picture na ito, okay, lakihan natin. Yan na ba yan? Itong pangalawang picture na ito, kung makikita mo, hindi mo makikita si Jose Cabral. Maliit lang itong cubicle ni Jose Cabral. At sabi nila, yan, meron nakita yung sapatos niya, At itong hindi man makita ang mukha ni Congressman Leviste. Sila ang nag-claim na si Leviste yan. Pumasok na itong si Leviste sa cubicle ni Jose Cabral. Yun na raw ang nagpapatunay na nagpupumilit itong si Jose Cabral, itong si Congressman Leviste na makuha yung mga dokumento na dyan sa loob ng cubicle ni Jose Cabral. Okay? Eto pa. Yan. Ipinakita rin nila itong kamay ni Jose Cabral. Ayan. Sa middle finger, ayan, kung makikita nyo yung middle finger ni Jose Cabral, medyo biniblur, di ba?
Tapos binablock and white nila yung picture kasi may sugat raw yan. Okay, sugat. Ang sabi nila, nasugatan raw si Yuse Cabral dahil sa paper cut. Okay, parang kasi finorce Yan ang sabi nila. Pinipilit. Parang nag-aagawan siguro sila hanggang na paper cut yung middle finger nitong si Yuse Cabral. Okay? Yun ang claim nila. Yun ang ipinilabas nila at pinost nila sa social media ngayon. Okay? So, ang tanong, ang pinakaunang tanong, totoo ba ito? Totoo ba na finorce ni Congressman Leviste? Totoo bang sinugatan through the paper cut itong si Yuse Cabral dahil nagpupumilit itong si Leviste? Yan ang pinakaunang tanong. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman